Hello po, again and again. Andito na naman po ako, nagbabalik, ang makulit. Magbabasa ng tarot na si Winda. Ngayon, ang dami pong nagre-request noon ng tungkol kay President Bongbong Marcos. Ngayon, eto na po, babasahan ko na po ang ating President Bongbong Marcos. Ipapaliwanag ko na naman na ito po ay pantay na pagbabasa ng tarot. Kita niyo po ang tarot. Medyo may reflector lang kasi gold siya ngayon. Siya yung feel ko. Pakita mo sa akin ano ang dapat kong ipaliwanag at sabihin. Ang lahat ng aking sasabihin ay naayon sa iyong ipakikita at ipagtatapat sa sanlibutan. Bongbong Marcos, Presidente ng Pilipinas. Yan po ha. Kita niyo po. Scattered po yan. Sabihin yan, talagang ginugulo ko po para walang bias. Wala yung sabihin yung scripted. Ayan. Ayan. Dito ito po ngayon ang nararamdaman ng ating President Bongbong Marcos. Kung napapansin niyo po, ang puso niya. Ayan. Bakit po ang puso niya ang inilabas? Sa nangyayari po ngayong tensyon, sa nangyayari po ngayon na balitaktakan, sa totoo lang po, walang masisisi kung hindi siya. Kung no, actually, ito baka sermonan ko pa nga po yung mga taong nakikinig na talagang sasabihin nilang sila'y makamarcos. Kung talagang makamarcos kayo, sana narinig nyo noon ang YouTube at vlog ko. Napayuhan nyo po ang ating presidente, kung sino man ang nakaririnig nito, na maghinay-hinay sa pagdidesisyon tungkol sa isang pamilya. Dapat po lahat ng nangyayari, kahit sabihin pa po natin na alam niya o hindi niya alam, at the end of the circulation of the game, sa kanya ito ibabato at siya ang mawawalan ng reputasyon at pangalan kapag itinuloy niya ang laban sa Duterte family. Sinasabi ko na po ito noon kasi nangyari na eh. So, it means totoo ang aking hula, totoo yung vlog. Pero ito, nakita ko ngayon dito, ang kanyang puso ay puno ng pangamba. Bakit? Sa nangyaring sitwasyon ng butuhan, ipinakita ng sangbayan ng Pilipino na ayaw na nila sa sitwasyon ngayon. At bakit nangyari yon? Dahil po sa, hindi natin alam, kasi ang nakalagay lang dito is dahil sa mga desisyon na hindi napag-aralan. At ang ginamit ay ang impulsive thinking or yung sinasabi natin na kung ano ang may kumbaga sa papel, ito binigay ko sa inyo, hindi na niya siguro nabasa, tuloy-tuloy lang, and then pinatupad, and then ngayon nagkagulo. Ang naging kalaban po niya ngayon ay ang sambayan ng Pilipino. Pero marami pa rin naman po nagmamahal sa kanya. Ayan, ang dami pa rin naman po nagmamahal sa kanya. Again and again, kung may nakakarinig po nito na maka-President Marcos po, sana po mapagpayuhan na wag basta makinig, wag basta magdesisyon. Hanggat maaari, i-stop ang lahat ng issue sa isang pagkaing nagbigay sa iyo ng anghang. Kasi kapag ito ay nilagyan mo pa ng nilagyan ng anghang ang isang issue na yan, maniwala po kayo, mapapasok kayo sa dulo. At ang kalalabasan ng pagkapasok, sunog. At ang sunog, pagkawala ng kung anong meron. Yan.
Hindi ko alam. Again po nagbabasa lang ako ng tarot. Hindi ko alam kung sino itong lalaking ito na sobra niyang pinoproteksyonan. At itong protection na to is nasisira ang reputasyon ng ating President Marcos. Ako po ay hindi po bias. Ako po ay pantay. Binabasa ko lang po ang sinasabi. Ayan po, isang lalaki na pinoproteksyonan niya. Ayan, isang lalaki na malapit sa puso nila. At ito ay may parang matatanggap, may tinatanggap itong kayamanan or pera or what na ibibigay ng siguro parang mayroon silang hinahabol na pera or batas na para talaga sa kanila. Kaya ayan may cup siyang hawak, tapos may isda. Ibig sabihin, matagal na itong kayamanan o pera o anuman mahalaga na kaya nasa cup, gold pa yung cup. Ibig sabihin, malaking halaga ito na yon ay mapapasa kamay ng lalaking yon. Pagkatapos, may usaping agreement. Hindi ko alam kung ano ito. Ayan po. Yan ang pinoproteksyonan. At sa pagproteksyon niya po dito, hindi ko alam kung sino itong lalaking ito, ay maaari pong masira ang reputasyon niya bilang isang presidente. Hindi ko po alam.